sa lahat. Liga sa Lapu-Lapu City, Cebu, nauwi sa Rambol. Ang isa sa mga player, kinuyog ng kapwa basketball players. Pinagtatadyakan siya, saka pinagsusuntok. Ang lalaking yan, ng bato pa ng silya. Ang punot dulo ng gulong yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalawang araw ng Oktubre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po Frontline na balita. Bulkang Taal nagbuga na naman ng makapal na usok ngayong hapon. Mga batikan sa politika naghain na ng kanilang kandidatura ngayong ikalawang araw ng COC filing. Pati ilang online personalities papasok na rin sa politika. Mahigit 8 bilyong pisong halaga ng mga substandard na gulong para sa mga bus at truck na bisto sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan. News 5 Exclusive. Pulis pinagsisipa at naglabas pa ng baril laban sa nakalitan niyang truck driver sa NLEX. Isa pang road rage sa Baguio. Lalaki, patay matapos saksakin ng taxi driver ng dahil sa pag-overtake. Babaeng ayaw daw magbayad ng 400 pesos na utang, sinaksak, patay. News 5 Exclusive. Dalagitang sinaksak ng screwdriver sa Tarlac City, eksklusibong ikinuwento sa News 5 ang kanyang ginawa para makaligtas sa holdupper. Digital services gaya ng Netflix, Disney Plus at iba pa, papatawan ng dagdag buwis na posibleng pasanin ng consumers. At non-showbiz girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings may pahaging na online post tungkol sa cheating. Ang tanong ng netizens, anyari? Eksklusibo ang nakausap ng News 5, ang grade 7 student na sinaksak ng screwdriver sa Tarlac. Kwento niya, naisip niya noong pumalag sa holdupper. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ito ang kuha ng CCTV ng pangho-hold up at pananaksak ng screwdriver sa isang grade 7 student sa barangay San Vicente, Tarlac City noong September 25. Sugat sa tuhod at siko ang nakuha ng estudyanteng si Alyastin. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang biktimang nasa maayos na ngayong kondisyon. Kwento ni Tin, hinihintay niya ang pagsundo sa kanya ng kanyang ina. Napansin na raw niyang pabalik-balik ang suspect bago siya tuluyang hold upin at undayan ng saksak. Pag wala na pong tao, dun po siya biglang tumabi po sa akin at hinila niya po yung buhok ko. Gusto ko po sanang lumaban nun pero hinila niya po yung buhok ko and then pinagsasaksak niya po ako sa screwdriver. Ipinangharang daw ng biktima sa pananaksak ng lalaki ang kanyang braso at binti. I was covering my body po kasi balak niya po saksakin yung tiyan ko kaya kinover ko na lang po para hindi po matuluyan. Sa tulong ng CCTV, naaresto ang 24 anyos na suspect na nagtatrabaho sa isang vulcanizing shop sa lugar. Nakiusap ang Tarlac City Police na huwag na siyang pangalanan. Nakuha sa suspect ang cellphone ng biktima at ang screwdriver na ginamit sa pananaksak. Inamin niya ang krimen. Nagawa niya raw ito dahil sa utang. Bigla na lang pong gumalaw yung kamay ko papunta sa kanya. Hindi ko po talaga gustong gawin yun eh. Gusto ko po talagang umuha ng tawad dun sa bata. Mahaharap ang suspect sa reklamong frustrated homicide at robbery. Paitingin ng pulis ang seguridad sa lungsod. Magpapadala sila ng mobile patrol sa lansangan, lalo na tuwing oras ng uwian ng mga estudyante. Mula sa Tarlac City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Buhay ang naging kabayaran sa 400 pesos na utang ng isang babae sa Quezon City. Pinatay siya sa saksak dahil siya pa raw ang galit nung sinisingil. Nasa frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Pasado alas 10 ng umaga nitong Lunes, nagwawalis ang babaeng street sweeper sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Maya-maya, dumating ang isang lalaki, saka lumapit sa kanya at nakipag-usap.
Makalipas ang ilang segundo, sinaksak ng lalaki ang street sweeper. To the rescue naman ang isa pang lalaking nakakita sa pananaksak. Nakipag-agawan siya ng patalim sa suspect. Natumba pa sila sa sahig. Hanggang sa isa pang concerned citizen ang tumulong at iginapos ang suspect. Bumulagta naman sa kalsada ang babaeng sinaksak na si Catherine Madrid. Isinugod siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Sa kulungang naman ang bagsak ng suspect. Pag-amin niya, sinaksak niya si Madrid dahil ayaw magbayad ng 400 pesos na utang. Nanaksak ko kasi may utang sa akin ng utang sa bayan, siya nagbayad. Tiningil ko, nagalit pa. Gusto kong baluin sa iyahang dalang walis o glaspan. Nakaburol na ngayon ang biktima. Masakit naman sa naulilang pamilya ng biktima na buhay ang naging kabayaran sa maliit na pagkakautang. Siyempre, sobrang sakit ng ginawa niya. Parang wala namang malaking kasalanan ng asawa ko. Naharap sa reklamong murder ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Puro sipa at batok ang inabot ng isang truck driver matapos masagi ang sasakyan ng isang pulis sa North Luzon Expressway. Bukod sa pamimisikal, tinutukan din ng pulis ng baril ang driver. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Sa eksklusibong video na kuha ng News 5, makikita ang habulan ng isang SUV at truck sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa Valenzuela nitong Lunes. Pilit binubusinahan ng SUV ang truck, pero imbes na huminto, mas humarurot siya ng takbo. Nagpang-abot lang ang dalawa pagdating sa NLEX Mindanao Avenue Toll Plaza. Nanakuhanan din ng mismong CCTV ng NLEX Corporation. Dito makikitang hinabol ang truck ng itim na SUV hanggang sa bumaba ang driver ng sasakyan at tumakbo papunta sa truck. Oh my God! Sa hiwalay na video, kitang may bitbit pang baril ang lalaki. Saka sinugod at tinutukan ng truck driver. Pagbaba ng driver, bigla siyang pinagsisipa. Binatukan at pinadapa sa kalsada ng lalaki. Nilagay pa sa likod ang mga kamay niya sa katinapakan. Ang armadong lalaki, isa palang pulis na naka-assign sa Metro Manila at 9 na taon na raw sa serbisyo. Hindi na humarap sa kamera ang pulis, pero kwento niya sa News 5, nagasgasan ng sasakyan niya matapos masagi umano ng truck. Kaya niya raw hinabol ang truck driver. Nagharap na ang dalawang panig sa Valenzuela Police Station at nagkaaregluhan. Kwento ng truck driver, hindi raw niya namalayang nasagi niya ang sasakyan ng pulis. Hindi na raw niya irereklamo ang pulis at binayaran na niya ng 9,000 piso ang tinamong sira ng nasaging sasakyan. Wala pong pamamarinig na ganap. Yun na po, kahit yung pumamamoses, hindi naman po na ano. Nagpakumbaba na lang po ako kasi ganyan na po nangyayari, hindi na lang po ako na gano'n. Nagkahayos naman na po kami. Humingi rin po ako ng pasensya kasi naging pabaya po ako sa kalsada. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang Valenzuela City Police kaugnay ng road rage. Pero paalala nila sa mga motorista, huwag magpapanik. Subukan na maging kalmado, huwag magalit. Then, kung makukuha naman sa magandang usapan, so mag-usap na lang. Pwede nilang i-check yung mga pinsala sa sasakyan at syempre, litratuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa Baguio City, patay ang isang motorista matapos pagsasaksakin ng nakaalitang taxi driver at kanyang pasahero. Ang ugat ng krimen, alitan sa pag-overtake. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuha ng video na ito, makikita ang isang taxi na nakaharang sa isang SUV. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumabas mula sa taxi. Ilang sandali lang, sumakay muli ang lalaki sa taxi, saka kumaripas ng takbo. Dito na tumambad ang nakahandusay at duguang driver ng SUV na isang 21 anyos na lalaki. Pinagsasaksak siya ng lalaking sakay ng isang taxi sa Kilometer 5 sa Asin Road sa Baguio City kaninang hating gabi. Ang punot dulo ng krimen, nagkainitan sila dahil sa pag-o-overtake. Etong driver ng Mitsubishi at saka isang taxi driver nagkaroon ng gitgitan or road rage nga sa kalsada, and then itong si Mitsubishi ay nag-overtake, no? And allegedly itong ang taxi driver na may kasamang passenger ay sila ay under influence of liquor. Nagkaroon sila ng sagutan
At yun, nagsakitan hanggang nagdulot nga nitong pananaksak dito sa victim. Agad na tinulungan ang biktima ng isang lalaking nakakita sa krimen. Dinala pa siya sa ospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Sumuko rin ng 2 suspect sa mga otoridad bandang 3:00 kaninang madaling araw. Inamin nila ang ginawang krimen pero tumanggi na silang magbigay ng iba pang pahayag. Nahaharap ang mga suspect sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Muling nagbuga ng makapal na usok ang Bulkang Taal sa Batangas. Mag-alas 4:30 ng hapon kanina nang biglang pumutok ang bulkan. Sa videong ito, makikita ang pagsabog na makapal at kulay puting usok mula sa crater ng Taal. Tumagal yan ng 11 minuto. Ayon sa PHIVOX, umabot ng halos 2.5 kilometro ang taas ng binugang usok ng Taal. Paliwanag ng PHIVOX, phreatomagmatic eruption ang nangyari sa bulkan kanina. Karaniwan daw nangyayari yan kapag nagkakaroon ng explosive contact ng tubig at magma na nagresulta sa biglang pagsabog. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal, kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island, lalo na sa mismong crater nito. Malamang po ang nag-trigger nito ay patagal na pong may in place na magma dyan po sa ilalim ng Taal Volcano Island. Kaya po patuloy po ang pagdidigas ng magma nito at kaya po patuloy po ang mataas na buga na sulfur dioxide mula sa bulkan. At meron lamang pong maliit na volume ng magma na ito na maaari pong sumundot paakyat po ng main crater. Kaya po ito po ay nag-trigger po ng isang minor na phreatomagmatic eruption. Nasa 8 bilyong pisong halaga ng mga substandard na gulong ang ni-raid sa isang warehouse sa Marilao, Bulacan. Delikado yan at takaw aksidente lalo't mga bus at truck ang binebentahan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng NBI Central Luzon ang warehouse na ito sa Marilao, Bulacan. Nagtangka pang umalis ang naabutang caretaker sa warehouse. Bumungad sa mga otoridad ang libo-libong mga gulong na ibinibenta kahit na substandard. May mga marking pa ang mga gulong na made in China. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang motoristang nakabili ng gulong na sumabog. Dito na nagkasa ng test by ang isang undercover agent. Nang makumpirma, agad silang naghain ng search warrant para inspeksyonin ang warehouse. Nag-check sila sa DTI kung ito ba ay lisensyado na mag-import ng nitong mga gulong na ito. Nakakuha sila ng certification from DTI na wala silang ICC, Bureau of Product and Standard, hindi sila registered. Halos 10 taon na raw nag-ooperate ang warehouse. Nakita rin sa loob ang mga naging transaksyon ng warehouse. Ito, may mga resibo dito, ikaw nagdi-dispatch niyan. May dadating dito ng truck, ikaw magbibigay ng kung ano yung mga order nila. Ganun. Okay. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ganun. Hindi po ako sigurado kung lahat. Ayon sa NBI, malaki ang sinusuplayan ng sinalakay na warehouse. Ito yung source na ng buong Pilipinas. Kasi malaki, makikita mo mula sa malaking tires at saka maliliit. Nandito lahat eh. At saka tago, makikita mo yung lugar, tago dito, di ba, secluded masyado yung area. Mabili raw ang mga gulong na ginagamit sa mga bus at truck. Tinatayang aabot sa 8 bilyong piso ang halaga ng mga gulong na ito. At ayon sa otoridad, napakadelikado ng mga ito, lalo't hindi umano dumaan sa safety and standard inspection ang mga gulong. Marami tayong aksidente na sumasabog ang gulong. Ay kasama dito mga para sa taxi, sa bus na gulong, mga tricycle. Kaya dahil sa substandard, sumasabog. Nakaka-create ng disgrasya sa ating mamamayan. Nahaharap ang caretaker pati ang Chinese na may-ari ng warehouse sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Ipasasara muna ang warehouse para hindi na maibenta pa sa publiko ang mga nasabat na gulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Magnanakaw na, rapist pa ang most wanted na nambiktima ng 20 babae sa Maynila. Nagpanggap siyang recruiter ng trabaho sa kapaiinumin ng pampatulog ang mga aplikante. Pagkatapos, gagawin ang masamang balak. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
Hindi na nakaimik ang lalaking yan nang arestuhin ng mga pulis sa loob ng isang ospital sa Maynila nitong Biyernes. Siya si alias John Cedric, ang numero 1 most wanted ng Manila Police District. Ang kanyang modus, magpanggap na babae sa chat, saka mag-aalok ng bogus na trabaho sa kanyang biktima. Pero ang totoo, may maitim siyang balak. Pagdating nung aplikante na babae, ang mangyari doon, nilalapitan niya tapos sinasabi niya na inutusan siya nung babaeng kachat nung itong dumating. Nagsasabi siya na nandun sa taas yung kausap mo, kaya ang gagawin natin, sumama ka na sa akin. Tapos doon, pinainom ng soft drinks, then nakatulog, ginawa na yung kahalayan, kinuna niya ng video yung... Ginagamit daw ng suspect ang video ng biktima para makapanghuthot ng pera. Ninanakaw din daw ng suspect ang cellphone ng mga babae para gamitin sa paghahanap ng susunod na bibiktimahin. Sa pagtataya ng mga pulis, posibleng umabot sa 20 ang nabiktima ni John Cedric. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Sa ngayon sir, gusto ko manahimik na lang din muna, pero isa lang po yung wala po akong ginawa tungkol doon sa mga binibintang nila sa akin na panggagahasa or ano man. Hawak na siya ng Manila Police District. Naharap si John Cedric sa patong-patong na reklamo, kabilang ang rape, robbery at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa viral video, ang rambulan ng mga players sa Liga ng Basketball sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nagkasuntukan at nagbatuhan pa ng silya sa gitna ng laro sa pista nitong linggo. Base sa investigasyon, nagkapikunan raw ang ilang manlalaro na naging mitya ng gulo. Wala pa sa mga kasali sa gulo ang nagsampa ng reklamo. Pinatawan na ng multa at hindi pinayagang maglaro sa loob ng 3 taon ang dalawang sangkot na basketball team. Sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, naghain na ng kandidatura ang ilang veterano sa politika. Di rin nawala ang mga makukulay na personalidad, kabilang ang sikat na pares vendor na si Diwata. At live mula sa Tent City sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na dyan? Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, pawang mga veterano na sa politika ang naghain ng kanilang kandidatura ngayong araw dito sa Tent City sa Manila Hotel. Ang ilan, veterano lang sa touring dahil ilang beses nang sumubok pero nabigo matapos mauwi ang kanilang intensyong tumakbo sa disqualification. Kahit naka-wheelchair, personal na sumama ang 95 years old na si dating First Lady Imelda Marcos sa paghahain ng kandidatura ng kanyang anak na si Senadora Aimee. Re-election ni si Senator Aimee sa ilalim ng Nationalista Party. Muli niyang nilinaw kung bakit tumanggi siyang mapabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Hindi naman sinagot ng senadora kung bukas siya sakaling i-endorso ni Vice President Sara Duterte na isa sa kritiko ngayon ng administrasyon. Ang party list group naman na Magdalo, kasama pa ang mismong founder nito na si dating Senador Antonio Trillanes, naghain din ng Certificate of Nomination and Acceptance. Sakaling pala rin, plano nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Malaking factor kasi ang pag-demonize sa amin before the public. Sa nakaraang administrasyon, lumalabas na kami talaga yung salarin, kami yung demonyo, kami yung... kahit hindi ho totoo. Magkakasabay namang naghain ng kanilang COC ang mga veterano na sa Senado. Yan ay sina former Senators Tito Soto at Ping Lacson kasama si re-election ni Senator Lito Lapid. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. Nais din doon nilang maibalik ang tamang decorum o asal sa Senado. I think procedures are very important. Decorum,
that will give a better environment, not only for the senators or the congressmen, but also the resource persons. May ilang veterano rin sa party list race na sumusubok makabalik sa Kongreso, gaya ng re-electionist na Senior Citizen Party List at A-Teacher Party List. Present din ang mga never say die kahit ilang beses nang na-disqualify, gaya ni Betsaida Lopez na third attempt na ngayong tatakbo sa pagkasenador. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon. Nandiyan din si Eric Negapatan na nangakong ibabalik daw sa bansa ang 800 quadrillion pesos ng pamilya Marcos na idineposit umano sa isang bangko sa London. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa, by this 2025 wala na pong bibili ng bigas, wala na magbabayad ng tubig, wala na magbabayad ng kuryente. Nauna nang nilinaw ng COMELEC na tatanggapin lahat at walang tatanggihang ihahaing Certificate of Candidacy maliban na lamang kung mali ang form at kulang-kulang ang dokumento. Bukod sa mga maghahain ng disqualification case laban sa isang kandidato, meron ding 5 araw ang COMELEC para pag-aralan kung may tuturing ba itong isang nuisance o panggulo lamang. Aminado naman ng COMELEC na hamon sa kanila ang pagsasala ng mga kandidato. Titignan po namin, meron pa rin naman pong 2 natira para ma-determine kung ikaw ay bona fide nakakandidato. Tignan namin ano ba actuations mo nung nag-file ka ng COC. Naiintindihan mo ba yung tinatakbo mong posisyon? Yung bang mga ipinangako mo ay nasasaklaw ng posisyon na gusto mong takbuhan? Humabol naman maghain ngayong hapon ng online personality na si Duwata o Deo Balbuena sa totoong buhay. Siya ang tumatayong 4th nominee ng Vendors Party List. Batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. Gigi, kung ikukumpara kahapon, mas matumal ngayon yung mga naghain ng kanilang kandidatura. Nasa 10 lamang kasi ang nagpakita ng interes sa pagkasenador habang 11 sa party list. Suma total, 27 na yung nag-file ng COC for senator post habang 26 naman sa party list. Pero sabi ng COMELEC, masyadong maaga pa naman hanggang matapos itong sa filing ng COC. At kanina sa ginawang press conference ng COMELEC, siniguro nila na sa ikalawang araw ng filing ng COC na nanatiling nagiging matiwasay ang paghahain ng kandidatura sa buong bansa ayon na rin sa report ng PNP sa lahat ng mga areas or local COMELEC offices at satellite offices ng COMELEC. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Susunod, retiradong pulis natagpo ang patay at nakasupot ang ulo sa Batangas. Biktima hindi na nakauwi matapos imaneho ang pinaarkilang sasakyan. Batas na magpapataw ng value-added tax sa digital services, pirmado na ni Pangulong Marcos. Bukod sa taas singil sa parking sa NAIA, bayad sa paradahan ng mga eroplano at iba pang fees, nagtaas din. At non-showbiz girlfriend ni Anthony Jennings, tila may pahaging online sa estado ng kanilang relasyon. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpo ang patay at nakasupot ang ulo ng isang retiradong pulis matapos magmaneho ng pinaarkilang sasakyan sa Batangas. Ang mga sospek, posibleng ang mga kliyente raw na huling nakasama ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Napakabait ang mister ko. Gusto ko lang pinustisa ko. Mangiyak-ngiyak si Marites Tobes nang ikwento sa News 5 ang sinapit ng kanyang asawang nagpaparenta ng kotse. Umaga raw noong September 29,
Umalis sa kanilang bahay ang 48 anyos na retiradong pulis na si Lieutenant Arnel Tobes sa Santo Tomas, Batangas. Susundiin niya ang customer sa Cabuyao, Laguna na umarkila ng SUV sa kanilang rent-a-car business. Pupunta raw sila sa Calawag, Quezon. Bago magtanghali, dumaan pa si Tobes sa harap ng kanilang bahay. Habang papunta ng Calawag, nakasakay sa SUV na minameneo niya ang 6 na pasahero mula sa Cabuyao. Ayon kay Marites, may kinuha lang sa kanilang bahay ang mister, pero ito na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang asawa. Nang hindi na nagpaparamdam si Tobes, paulit-ulit siyang tinawagan ni Marites hanggang sa may ibang boses na raw na sumagot sa cellphone ng kanyang mister. Sabi niya, huwag kang tawag, nagda-drive ako. Hindi ko alam kung boses niya yun eh. Kasi mabilis lang ang sabi niya sa akin ng time na yun. Kinabukasan September 30, isang bangkay na lalaki na nakahubad at nakasupot ang ulo ang natagpuan sa isang taniman ng tubo sa Tanawan. Halos 3 kilometro lang ang layo niyan mula sa bahay ni Tobes. May dumating ho dyan mga kabataan. Ang sabi ho nila, nakakita ng araw sila ng bangkay. Nasa damuhan ho yung bangkay. May tali ho siya. Tapos ho may plastic ho sa ulo. Ang SUV ni Tobes na recover sa Cabuyao, Laguna. Sa follow-up operation kahapon, nahuli ng mga pulis si alias Rudy sa Calamba, Laguna. Pero bumunot pa raw ito ng baril nang makorner ng mga pulis. Nasa ospital ngayon ang suspect matapos mabaril ng mga pulis. Patuloy na pinaghahanap ang iba pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Napurnadang repatriation ng mga OFW sa Lebanon dahil sa tumitinding tensyon sa Israel. Kasunod yan ang nasa 4 na ballistic missile ng Iran na sa Israel ginamit at ang pag-atake naman ng Israel sa Lebanon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Parang mga bulalakaw ang mga ilaw na yan na nagpaliwanag sa kalangitan ng Amman, Jordan. Nasilayan din yan sa Tyre, Lebanon at sa West Bank. Pero mga ballistic missile yan na pinaulan ng Iran sa Israel. Ganti raw yan ng Iran sa Israel sa pagpaslang sa mga leader ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Hamas at Hezbollah. Tinabla naman yan ng Iron Dome ng Israel. Ayon sa Iranian media, nasa 400 ballistic missile ang kanilang pinakawalan. Isa sa tinarget nila ang Tel Aviv. Inaalam pa ng Israeli forces ang bilang ng mga nasaktan o nasawi sa pag-atake. Nagbanta naman ang Israeli Army na gaganti sa ginawang pambobomba. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. Habang ang Iranians nagbubunyi kasunod ng airstrike. Ayon sa Iranian official, galing ang utos na maglungsad ng pag-atake mula kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei bilang ganti sa Israel sa pag-atake sa Lebanon. Bago yan, matatanda ang nagpakawala pa ng airstrike ang Israel sa Lebanon bilang pag-atake sa kuta ng Hezbollah sa Beirut. Dahil sa tumitinding tensyon, kanselado ngayong araw ang repatriation flight ng 15 Pilipino mula sa Lebanon. Kaya ang mga kababayan natin doon walang nagawa kundi maghintay ulit sa kabila ng takot sa mga pag-atake. It's my first time na maka-experience po ng ganito. Nanginginig po yung buong katawan ko, sir. Pag nakakarinig po kami ng ng putok or ganyan. The last time nasa office po kami. Ayon sa ating embahada sa Beirut, pahirapan ang pagproseso sa pagpapauwi sa mga naiipit na Pinoy dahil saradong Lebanese immigration na nag-i-issue ng travel document sa mga Pilipinong walang pasaporte. Sa tala ng embahada, umabot na sa 1,544 ang nagpalista sa repatriation. Inaasahan ngayong Biyernes at sa susunod na Martes ang repatriation flight. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng Department of Migrant Workers ang pagkakaroon ng chartered plane para sa mga OFW na naipit sa Lebanon. Hindi na rin daw dapat alalahanin kung hindi papayag ang mga employer ng mga Pinoy. Whether payagan sila o hindi, ang sabi namin sa kanila, importante yung sarili niyo, yung kapakanan. No? Sumama na po kayo sa amin at kami na po ang bahalang kumausap sa employer ninyo. Huwag na kayong matakot. Nasa 11,000 ang kabuang bilang ng mga Pilipino sa Lebanon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapataw ng 12% VAT sa mga digital services, streaming platforms at online shops.
Ang tanong, tataas din ba ang singil sa mga subscription? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Now watching ang pagpapataw ng buwis sa digital services gaya ng Netflix, Disney Plus at iba pang streaming platform. Isinabatas na kasi ang value-added tax on digital services law matapos itong pirmahan kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, papatawan na ng 12% VAT ang lahat ng digital services platform na nakabase sa abroad pero kumikita sa Pilipinas. Bukod sa mga online streaming, sakop din ang online shopping. If your presence in the Philippine market is as real as your profits, then your tax responsibility should also be equally tangible. But make no mistake, we are not imposing new taxes. We are simply strengthening the authority and streamlining the process of the BIR to collect value-added tax on digital services. Tinatayang aabot sa 105 billion pesos ang kikitain ng gobyerno sa susunod na 5 taon mula sa VAT ng digital services. Yun nga lang, mukhang ordinaryong mamamayan na naman ang mapapakamot ulo. Pwede kasing ipasa sa mga consumer ang dagdag buwis, kaya nanganganib din ang pagtaas ng singil ng online products, services at subscriptions. Kaya si Val, nasuki sa online shopping, magtitipid daw muna. Magbabawasan lang po siguro ako ng mga ino-order kasi siguro din po hindi po ako makaka-order nung mas gusto kong mga ibang brand na damit. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, hindi nila pwedeng pagbawalan ang mga digital service platform na magpatong ng presyo o singil. If they will increase their prices by so much, they will also lose their customers at the same time. So I'm sure they will not do that. It's not a wise business decision. So definitely papasa lang nila talaga sa consumers. That's why we were recommending before na dapat i-require muna na mag-register at magbayad sila ng income tax dito. Pero exempted sa batas ang mga educational digital service platform gaya ng online courses, trainings at webinars na gamit ng private educational institutions o yung mga institusyon na accredited ng DepEd, CHED at TESDA. Sabi ng Department of Finance, makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mismong online marketplace para mabantayan ang kanilang sellers. Bukod sa multa, pwedeng tuluyang mablock ang hindi sumunod sa batas. May 70 araw ang gobyerno para maglatag ng implementing rules and regulations para sa batas na ito, kaya posibleng coming soon pa sa susunod na taon ang pagpapatupad nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Umonte ang mga nahuhuling isda sa West Philippine Sea sa unang 6 na buwan ngayong taon. Epekto raw yan ang tensyon sa teritoryo at ang mahal na presyo ng krudo. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kaitor. Hindi na bago ang kwento ng mga Pilipinong mangingisdang tinataboy ng China sa West Philippine Sea. Mayaman sa isda ang mga bahura roon. Pero ang ilan sa mga kapatid natin, takot ng pumalaot dahil sa pangaharas ng mga nagkalat na barko ng China Coast Guard. Ang walang katapusang tensyon doon, ramdam na raw hanggang sa supply ng pagkain. Katunayan sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot na lang sa nasa 101,000 metric tons ang nahuling isda sa West Philippine Sea sa unang 6 na buwan ngayong taon. Mas mababa yan kumpara sa nasa 108,000 metric tons noong 2023. Pero bukod sa isyong politikal, aminado rin ang BIFAR na apektado talaga ang produksyon ng isda dahil na rin daw sa pagtaas ng gasolina at nagbabagong klima. We don't intend to actually ignore this fact na nag-decline. Significant po ang contribution ng West Philippine Sea sa overall production. We are taking this seriously. Meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng fuel, pati rin itong El Nino na dumaan. Sa kabila nito, tiwala naman ang Department of Agriculture na wala pa itong magiging epekto sa supply at presyo ng isda. Ang maganda rin ngayon, 'di ba, yung timing din natin ng close fishing season. Kahit lumiit man as reported yung fish catch, may parating naman na bagong batch ng imported na isda. Ang presyo naman ng bigas, posibleng lalo pa raw bumaba.
Tinanggal na kasi kamakailan ng India ang export ban sa non-basmati white rice na inaangkat din ng Pilipinas. Ang pwedeng epekto talaga nito yung posibleng bumaba yung presyo ng bigas sa international scene and will further drive yung presyo ng ini-import natin galing ng Southeast Asia. Isa sa top exporters ng bigas sa mundo ang India na di habak na mas mura rin ang bigas kumpara sa nabibili sa Vietnam. Ang ini-import naman na bigas ng Pilipinas, umabot na raw sa 3.2 million metric tons ngayong taon. Kung magtuloy-tuloy pa raw ang pag-aangkat natin ng bigas, sabi ng DA hindi malayong malampasan natin ang 3.6 million metric tons na inangkat noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Gustong patanggal ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang transaction fees para sa pagtatransfer ng pera sa online banking. Kapag inaprubahan ng circular, wala nang bayad ang transfer ng pera kung ito ay personal na pangangailangan. May tuturing daw itong personal transaction kung hindi lalagpas sa 10 ang fund transfer mula sa isang account. Hinihingan daw ng BSP ng komento ang stakeholders para gawing zero ang person-to-person electronic money transfer. Gusto ring i-waive ng BSP ang bayad para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kukonsultahin muna ng BSP ang sinusulong na patakaran ng mga financial firms bago ito ipatupad. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Usap-usapan ngayon kung hiwalay na ba si Anthony Jennings sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Jam Villanueva. Sa recent TikToks kasi ni Jam, makahulugan ang kanyang mga mensahe. Tulad na lang ng isa niyang caption na finding out what they did behind my back. Tampok pa ang isang nag-walk out na karakter sa TV series na Shameless. May nirepost din siyang video na may caption na, I will never forget your conversation with a girl you told me not to worry about. Nirepost din ni Jam ang video na may sinasabing, girl instinct is always finding out everything. Ang mga post na yan naging mitya para paghinalaan ng mga netizen na sila'y hiwalay na ni Anthony. Bago po ito, nai-issue na napapalapit na si Anthony sa on-screen love team niyang si Maris Racal. Wala pang pahayag sina Maris at Anthony sa issue. Magkasama ang dalawa sa seryeng Incognito. Eto pa, very proud ang kantawanan diva na si Kay Brosas sa kanilang bagong seryeng Ang Himala ni Nino. Gaya po ng hatid ng programang yan, itinuturing niyang blessing ang kanyang comeback sa teleseryeng ito. Nasa frontline ng balitang yan, si MC Marfori. Malapelikulang cinematography, ang kakyutan ni Nino, played by Zion Cruz. At ang fresh na fresh at Pinoy na Pinoy na pagbibida sa mga kinalakihang laro gaya ng suka at palusebo. Ilan lang ito sa mga rason kung bakit mainit na tinanggap ng ating mga kapatid ang newest TV5 series na Ang Himala ni Nino. Very proud sa project na yan si Mamay Gege herself, Kay Brosas, na bumisita sa News 5 ngayong araw. Bumalik tayo sa ating core, ng ating family values, gano'n. Hindi lang sa biological na mag-ina o magkapatid. Ito yung tungkol sa mga pwedeng maging pamilya na hindi dugo. Blessing daw para sa komedya ng serye dahil ito ang kanyang television comeback after 3 years. Huling show ni Kay ay ang Lakwat Chika at ang hit na Singgaling dito rin sa TV5. Chika ni Kay. Deserve ko naman to, di ba? Kasi nagkatrabaho ako mabuti, hindi ako pabigat, yung mga alam mo yon, yung mas, di ba? Hindi ako attitudera. Next year, pinaghahandaan na rin ni Kay ang kanyang 25th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang concert. Pero dahil booked and busy si Kay, something's gotta give. Umamin siya na halos mag-iisang dekada na raw siyang walang jowa. Dead ma, 9 years na akong single. Wala na, sanay na rin ako. Tsaka siguro, sobrang kailangan ng strong ng personality para mapakalma ako. Kasi masyado akong dominante. In a way, hindi yung tsaka na demanding. Hoy,
ina-under yung lalaki. Oh well! Abangan si Kay bilang si Mamay Gege sa Ang Himala ni Nino, weekdays 11:15 a.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga sospek na sangkot sa pagkamatay ng isang hazing victim sa Nueva Ecija, kinasuhan na ng murder. At 3 patay matapos manaksak ng kutsilyo ang isang lalaki sa Shanghai, China. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binalaan ni Justice Secretary Boying Remulla ang Timor-Leste laban sa masamang epekto ng mga pogo. Sa pagbisita ni Remulla kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta, sinabi ng kalihim ng DOJ na posibleng lumipat sa kanila ang mga pogo matapos itong iban sa Pilipinas. Inilahad daw ni Remulla ang mga issue na kinakaharap ng Pilipinas dahil sa operasyon ng mga pogo tulad ng pagdami ng krimen. Napag-usapan din ang kaso ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na kasalukuyang naroon. Umaasa raw si Remulla na patuloy ang kooperasyon ng gobyerno ng Timor-Leste para maibalik si Teves sa Pilipinas at harapin ang mga kaso niya rito. Umaasa naman si dating presidential spokesman Harry Roque na pagbibigyan ng Korte Suprema ang kanyang hiling na proteksyon laban sa investigasyon ng Quad Committee ng Kamara kaugnay sa iligal na pogo. Kahapon, binasura na ng Korte ang hiling na writ of amparo ni Roque para pigilan sana ang arrest order ng Kamara laban sa kanya. Bilang abogado, nirerespeto raw ni Roque ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Pero umaasa siyang pagbibigyan pa nito ang hiwalay niyang petisyon para naman sa writ of certiorari and prohibition. Layunin ng dalawang petisyon na yan na pigilan ang Kamara na obligahin si Roque na dumalo sa mga pagdinig at utusang magpasa ng mga dokumento. Sa ngayon ay binigyan ng 10 araw ng Korte ang Kamara para magkomento sa naturang petisyon. Bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, ginagalang ko po yung pagbabasura ng Korte Suprema sa writ of amparo. Bagamat maasa pa rin po kami na titignan pa rin ng hukuman yung merito doon naman sa aming petisyon ng certiorari at prohibition. We're keeping our fingers crossed. Sana nga po ay sa madaling panahon. Susunod, 6 na suspect sa pagkamatay ng isang binata sa Nueva Ecija dahil sa hazing. Kinasuhan na. At lalaking may problema sa pera, nalaksak na mga dumaraan sa China. 3 ang patay. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinasuhan na ng murder ang 6 na sospek sa pagkamatay ng isang lalaki sa Nueva Ecija dahil sa hazing. Ayon sa Nueva Ecija Police, nakilalang 6 dahil sa salaysay ng isang nakaligtas na neophyte. Bumuo ng Special Investigation Task Group para matugis ang mga sospek. Tinatasan na rin ang pag-backtrack ng CCTV sa lugar. Possible po ito na madagdagan. Kaninang umaga, meron pong 3 na lumitaw na naman na possible po na makasuhan. Meron pa pong John Doe na pwedeng madagdag. Ang kaso ng hazing sa Nueva Ecija ay matapos ang paghatol ng guilty sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Atio Castillo noong 2017. Sa pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla,
Magsilbi raw sana itong warning sa mga masasangkot sa hazing na hindi nila matatakasan ang batas. Nanaksak ang isang lalaki sa Shanghai, China dahil sa problema sa pera. Sa videong yan, nagkakagulo ang mga tao sa pamilihan. Yun pala, nanaksak ng kutsilyo ang isang lalaki sa isa pang lalaking dumaraan lang. Duguan na ang tiyan ng biktima na siyang ikinasawi nito. Siya ang ikatlong napatay sa saksak ng suspect na si Lin. 15 naman ang sugatan. Base sa investigasyon, pumunta si Lin sa Shanghai para ibunton sa mga biktima ang kanyang galit dahil sa problema sa pera. Nakakulong na siya ngayon. Susunod, Bossing Vic Soto, puspusa na ang combat training para sa inaabangang Metro Manila Film Festival entry na The Kingdom. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Puspusan ang paghahanda ni Bossing Vic Soto sa kanyang pagganap sa inaabangang MMFF 2024 entry na The Kingdom. Sa post ng MQuest Ventures, si Bossing Vic, todo ang training ng kanyang combat at self-defense skills. Dati nang sinabi ng Eat Bulaga host, nakakaiba at pambihira ang kanyang magiging karakter sa much-awaited na pelikula. Ang The Kingdom, ang comeback ni Bossing sa pelikula. Makakasama niya rito ang isa pang superstar na si Piolo Pascual. Ito pa nga, isa pang hot topic ang bagong pinasukang talent management ni Liza Soberano. Sa Instagram ng global entertainment company na Wild, inanunsyo nilang kabilang na sa kanilang pamilya si Liza. Kalaki po nito, may contact details pa para sa kahit na anong Singapore-related inquiries. Last month lang nang kumpirmahin ni James Reid na umalis na si Liza sa management team niyang Careless Music. Wala pa pong pahayag kaugnay niyan ang film actress. Balik tayo sa ikalawang araw ng paghahain ng kandidatura. Isa-isa na ring nagpa-file ang mga re-electionists sa mga lokal na posisyon sa mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Alas 10 kaninang umaga nang dumating si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa tanggapan ng COMELEC sa loob ng Magsaysay Park. Pero hindi siya naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sinamahan lang niya ang kanyang anak na si Rigo Duterte sa paghahain ng kandidatura bilang konsehal ng unang distrito ng Davao City. No comment naman ang sagot ni Paulo nang tanungin siya kung tatakbo ba siyang senador. Bagay na nauna nang sinabi ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Giit ng kongresista, pag-uusapan pa umano ng kanilang pamilya kung ano-ano ang kanilang magiging plano sa eleksyon. Pagkanda ko man ang storya namo nila Mayor Rudy, Vice President Inday ni Mayor Basti. Mag-meeting man may karong taot-taot. Sa ikalawang araw ng filing sa Davao, wala pang naghahain ng COC ng pagka-alkalde at vice-alkalde. Sa Leyte naman, muling tatakbong Ormoc City Mayor si Lucy Torres Gomez, ang asawa ng aktor at Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Sakaling manalo si Lucy, yan na ang kanyang ikalawang termino bilang alkalde sa Ormoc. Ang viral taxi driver na may palibreng sakay kapag may birthday sa Cebu na si Abraham Verdida, naghain na rin ng kandidatura bilang konsehal. Tatakbo naman para sa kanyang ikalawang termino ang incumbent mayor ng Chaong Quezon na si Vincent R.J. Mea. Kasama niya pa sa filing ang mga taga-suporta at kaibigang Filipino-Chinese gaming tycoon na si Atong Ang at ang aktres na si Sunshine Cruz. Sa ikalawang araw ng filing, una nagsumite sa pagka-alkalde ng Bamban Tarlac ang number 2 sa mayoralty race noong 2022 na si Joey Salting.
Natalo siya noon ng 468 votes kay Guo. Running mate ngayon ni Salting, si suspended Bamban Councilor Jaji Sales na nadawit sa isyu ng Pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Asado na ang tapatang Malapitan versus Trillanes sa pagka-mayor ng Caloocan. Habang sa iba pang lungsod sa Metro Manila, isa-isa na ring naghain at nag-anunsyo ang mga kandidato sa susunod na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Napuno ng hiyawan ng mga taga-suporta ng Team Aksyon at Malasakit ni incumbent City Mayor Along Malapitan ang Plaza Rizal sa Caloocan kanina. Kasama ng alkalde ang kanyang pamilya, running mate na si Vice Mayor Ana Karina Limsico at ibang mga tatakbong konsehal at kongresista sa ilalim ng kanilang slate. Sabay-sabay sila naghain ng Certificate of Candidacy sa Comelec Satellite Office sa isang mall kanina. Matagal nang dinodomina ng mga malapitan ang politika sa Caloocan na isa sa itinuturing na vote-rich city sa Metro Manila. Pero sa 2025 midterm elections, makakalaban niya si dating Senator Antonio Trillanes IV na bukas naman maghahain na COC sa pagka-mayor. Okay lang, at least magkakaroon din ng mga choices ang mga taga-Caloocan. Sir, baka meron kayo sa kanya, message sa kanya? Wala. Mga aspirant naman sa pagkakonsehal ang karamihan sa naghain na kandilang COC sa Quezon City ngayong araw. Ilan sa mga ito ay ang dating reporter na si Dolan Castro na tatakbo sa unang distrito. Nabiguman tayo nung una pero hindi tayo huminto. Tayo naniniwala na yung ating advocacy at mga programa na sinulong, lalo na sa mga senior citizen, mga PWD, mga solo parents, mga kabataan, ay talaga namang nagtuloy-tuloy tayo at hindi tayo tumigil. Naghain din na COC sa pagkakonsehal sa ika-4 na distrito sina Kiko Del Mundo at Attorney Jesus Miguel Suntay. Sa Pasig naman, naghain na rin na COC sa pagkakonsehal ang 6 na kapartido ni Pasig Mayor Vico Soto. Puro sa District 1 tatakbo ang mga naghain na COC. Wala pang detalye kung kailan magfa-file ng kanyang kandidatura si Mayor Vico. Wala rin nagpa-file pa ng kandidatura sa pagka-mayor sa Taguig. Pero sa isang Facebook post kanina, kinumpirma ni dating Mayor Lino Cayetano na hindi na siya tatakbo ulit sa pagka-alkalde para suportahan ang re-election bid ni incumbent Mayor Lani Cayetano. Tatakbo na lang daw siya bilang kongresista sa unang distrito ng Taguig Pateros. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Hindi lang parking fee ng mga sasakyan sa NAIA ang tinaasan matapos pamunuan ng pribadong sektor ang paliparan. Maging ang singil sa parking ng mga eroplano, tataas din. Kaya damay ang presyo ng plane ticket. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mas malaki ang eroplano, mas malaki ang kailangang bayaran sa parking sa NAIA. Naglalaro sa 60% hanggang 300% ang taas singil sa parking at iba pang bayarin ng mga airline. At kada 5 taon, tataas pa ulit yan ng 20% ayon sa Department of Transportation. Ang dahilan niyan? To be able to generate revenue, no? Especially the concessionaire, for them to be able to finance the infrastructure requirements, no? To modernize the airport. No? Unang taas singil daw ito sa nakalipas sa 24 na taon. Dahil dyan, ayon sa mga airline, mukhang hindi na maiiwasan ang pagtataas ng pasahe sa eroplano. Sinegundahan din niya ng DOTR, pero giit ng ahensya, if it will increase, it should not be a huge increase, no? Because the airlines, no, can absorb part of it, no. Part of it can be passed on to the passengers, no. So, but this is for the concessionaire to be able to also recover their investments. Makikipagdialogo rin ng DOTR sa bagong operator ng NAIA tungkol dito, pati na rin sa posibilidad na pagbibigay ng mas mababang parking rate para sa mga nagtatrabaho sa NAIA, gaya ng mga flight attendant at piloto. Panawagan pa ng DOTR, bigyan ng pagkakataon ng concessionaire na magpatupad ng mga pagbabago sa NAIA na matagal nang nabinbin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may pangmalakasang collab ang grupong 17 sa music mogul na si DJ Khaled.
17. DJ Khaled. Another one. Sneak peek pa lang po yan ang isa sa mga kantang kabilang sa upcoming mini album ng 17 na Spill the Feels. May pa-screen record pa yan ang mensahe ni DJ Khaled sa 17 nang idagdag niya ang kanyang signature sound sa kanilang collab song. Sa October 14, ilalabas ng 17 ang kanilang album. Ang Spill the Feels ang kanilang pang-12 mini album. Susundan po nito ang nirelease nilang 17 Right Here album noong Abril. Ito pa nga, for the support naman si GOT7 member Jackson Wang sa kaniyang kagrupong si Bam Bam. Sa comment niya sa isang post ni Bam Bam, sinabi niyang ang mga tao na nasa paligid nila ay sadya lang ding nabubuhay na may iba't ibang intensyon. Sana lang ay hindi ito masamain ni Bam Bam. Paalala pa ni Jackson, sumama sa mga taong nakaka-appreciate sa kanya. Diin pa ni Jackson, mahal si Bam ng kanyang mga supporter. Bago po nito, nag-alala ang ilang Agashi o GOT7 fans sa ilang cryptic posts ni Bam nitong mga nakaraang araw. Susunod, two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo pinarangalan ni Japanese Ambassador Kazuya. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naglalabasan na ang mga survey sa senatorial race para sa 2025 elections. Matunog ang mga tulfo at ang iba pang politiko na may kaanak na sa Senado, pati ang mga nagbabalik na senador. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa inilabas na bagong survey ng Pulse Asia, number 1 sa senatorial preference sa 2025 si Erwin Tulfo. Sunod ang kuya niyang si Ben Tulfo. Pasok din sila dating Senate President Tito Soto, Senator Pia Cayetano at Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Magic 12 din sina Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao. Gayon din sina Senators Amy Marcos, Ronald De La Rosa at Lito Lapid. 8 sa mga yan ang pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Mas kaunti yan kumpara sa Senatorial Preference Survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 10 ang pasok mula sa tiket ng administrasyon. Nagunguna pa rin si Erwin Tulfo. Wala sa survey na yan si Ben Tulfo. Number 2 si Tito Soto. Pasok din sina Pia Cayetano, Rodrigo Duterte, Amy Marcos, Ping Lacson at Bong Revilla. Nasa Magic 12 ng SWS survey si Camille Villar na anak ni Senator Cynthia Villar. Nandyan din sina Abby Binay, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Ronald De La Rosa at Bongo. Kapansin-pansin ang mga pangalang nasa survey, mga pangalang hindi na bago sa politika. At kung sila nga ang mananalo, magkakaroon ng mga magkakamag-anak sa Senado na Villar, Cayetano at Tulfo. Idagdag pa riyan ang nakaupo pa ring magkapatid na Senators Chingoy Estrada at JV Ejercito. Ayon kay Jean Encinas Franco, UP Political Science Professor, malakas ang dating sa publiko ng apelyido at kapag aware o kilala ka na ng mga botante. Ang realidad anya, hirap manalo kapag hindi sikat at kulang sa makinarya kahit pa mahusay kang magserbisyo sa publiko. Kapag naging politiko ka dahil lamang sa iyong pamilya, laging ang suspetsa ay kaya mo isinusulong halimbawa ang isang panukalang batas dahil magbe-benefit dito ang iyong pamilya. Isa pa doon na mali, no, sa puro pamilya, di ba hindi lang ito basta pamilya, mayayamang pamilya. Ang senador, they are supposed to represent the people bilang legislators. Hindi na talaga sila representative ng ordinaryong Pilipino. Dagdag pa ni Professor Franco, mukhang mabenta ngayon sa mga botanteng Pinoy ang macho image ng mga Tulfo. The Tulfo name has ceased to be a mere name. It has become a brand. Ang image nila ay yung mabilis nilang nare-resolba yung mga problema at talagang kahabulin nila kung sino yung gustong habulin.
Naging ano na nga naging verb na nga 'di ba? Patulfo mo. Samantala, makikitang pasok din sa survey si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Pagpapakita yan na mayroon pa rin silang impluwensya. Habang ang mga dating senador at kilalang oposisyon na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino wala sa Magic 12 ng mga survey. Paalala din ng ilang eksperto, hindi ibig sabihin na ang mga pangalang pasok sa top 12 ng mga senatorial preference survey ay sila nang mananalo. Ika nga, malayo pa ang laban. Mayo 2025 pa ang mismong eleksyon at Oktubre pa lang naman ngayon. Malaya ang mga botanteng iboto ang kahit sinong kandidatong gusto nila, pasok man o hindi sa survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, another achievement para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang recognition sa kanya ng Japanese Ambassador to the Philippines. Sa isang celebratory dinner kagabi sa Makati, binigyan ng Ambassador Special Award si Kaloy para yan sa kanyang ambag sa mundo ng sports at sa relasyon ng Pilipinas at Japan. Malaking bahagi kasi ng gymnastics journey ni Kaloy ang Japan kung saan siya nag-training ng halos isang dekada. Excited na rin ang ating Golden Boy na bumisita sa Japan sa susunod na buwan. Personal niyang pasasalamatan ang kanyang mga naging mentor. Kasalukuyang naglalaban ang San Miguel Beermen at Korean team na Suwon KT Sonic Boom sa East Asia Super League. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, anong update dyan? Cheryl, sa ngayon nga, medyo nahihirapan ang San Miguel Beermen sapagkat lamang ang Korean visitors na Suwon KT Sonic Boom sa score na 72-66 sa opening game ng EASL 2024-2025 season. Pero bago magsimula ang laban, naging bakbakan muna yan at nakuha pa ng San Miguel ang halftime lead. Yun nga lang, naging mas matindi ang opensa ng kabilang koponan kung saan pinangunahan ni Rayshon Hammonds ang team with the 30 points ngayong third quarter pa lamang. Ito na ang ikatlong regular season ng Continental League kung saan nagtatapat ang mga top teams ng kada domestic leagues ng Pilipinas, Korea, Chinese Taipei at ng Japan. Bago ang opening tip-off, nagkaroon muna ng opening ceremonies kung saan nag-perform ang mga kilalang DJs mula sa participating countries. Bumisita rin ang ilang mga PBA players na ambassador ng EASL. Tig-isang teams mula sa Hong Kong at Macau ang lalahok din sa torneo ngayong season. Noong nakaraang season, medyo inalat ang PBA represent teams natin na Meralco Bulls at TNT Tropang Giga na bigong makapasok sa semifinals. Pero ngayon, susubukan ng San Miguel Beermen na magpamalas ng mas magandang performance sa pangunguna ni 8-time MVP Junmar Fajardo at imports na sina Cameron Clark at EJ Anosike. Ang Bolts naman, makakatapat ang Black Bears Macau sa second game mamayang 8:10 p.m. Pangungunahan niya ni Starguard Chris Newsome at import Allen Durham, pati na rin ang naturalized center na si Ange Kwame ng Meralco. Samantala, babandera naman para sa Macau ang world import na si Sam Deguara at Will Artino. Cheryl, pagkatapos ng doubleheader na ito, ang susunod na laban ay magaganap na sa October 16. At dito ay magtatapat ang Hiroshima Dragonflies ng Japan, pati na rin ang Long Eastern ng Hong Kong. Ang Meralco lalaban din kontra pa sa isang Korean team. Yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo. Pasok na sa semifinals ng PBA Governors Cup ang TNT Tropang Giga. Hindi na pinaabot sa Game 5 ng TNT ang laban ng tambakan nila sa Game 4 ang NLEX Road Warriors sa score na 125-96. Super import ang pinakitang performance si Rodney Hollis Jefferson na gumawa ng double-double na 35 points at 11 rebounds. Habang 20 points naman si Ray Nambatak at 18 points si RR Pogoy. Sa ngayon, waiting pa ang Tropang Giga sa Final 4. Makakatapat nila ang mananalo sa serye ng Magnolia Hot Shots kontra sa Rain or Shine and Last Two Painters. Na-extend pa kasi sa Do or Die Game 5 ang laban. Yan ay matapos itabla ng Hot Shots ang serye sa Game 4 kahapon. Tinambakan ng Magnolia ang ROS sa score na 129-100. Kaya magkakaalaman pa kung sino ang uusad sa semi sa Sabado, October 5. From PBA, lipat naman tayo abroad dahil excited na raw si LeBron James na makalaro sa unang pagkakataon ng kanyang anak
na si Bronny James sa NBA. Ayon kay Lebron, wala na siyang ibang maihiling pa sa kanyang career dahil pang 22 season niyang maglalaro sa liga. Mas excited daw siya dahil makakasama niya sa court si Bronny na dinraft ng kanyang team na Los Angeles Lakers nung nakarang taon. Determinado raw bumawi this season si Lebron at ang Lakers dahil maaga silang nalaglag sa playoffs last season kontra Denver Nuggets. Mga kapatid, dumarami na ang nahuhumaling sa pinakabagong collection craze ngayon na labubu. Ginagawang keychain, display at minsan inirarampa pa po sa runway. Unti-unti na ngang sumisikat ang cute na monster collectible na ito. Gawa po ito ng Belgium-based artist na si Casing Lung mula sa kanyang kwento noong 2015 na The Monsters. Sa ilang mga article online, sinasabing mas nakilala ang labubu nang isama po ito at ang kapareho nitong karakter na si Zimomo sa Milan Fashion Week last January. Pero noong April, buhos ang nakilabubo craze ng mag-upload ng IG story si Blackpink member Lisa na may yakap na labubu plush toy at keychain po nito. At mula po noon, dumami pa ang nakakilala sa mga cute na figurang ito. Dahil may iba't ibang version, instant collection tuloy ang mga labubu toy. Paliwanag dito ng mga eksperto, ang pagkahumaling sa labubu ay maituturing na fad. Ibig sabihin, kalaunan ay lilipas din. Gayunpaman, marami pa rin ang patuloy sa pagkolekta ng marami sa mga laruang ito dahil sa naidudulot nitong kakaibang saya at malalim na sense of comfort. Parang kapag tayo'y natututo sa lagi po nating paalalang ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. May labubu ka ba? Wala pa nga eh. Meron kilala, nagko-collecta na labubu. Ang dami. Moradakong ang pangalan. Oh, correct. Di ba Marami sabi na siyang mo, labubu. di ba sabi mo, fad, malalaos din. O, sayang Kung yung ako ano, sa'yo, ginagastos mo. i-share mo na kasi Pasko naman, di ba? Tama. Tsaka parang mas masaya kapag nireregalo siya. Di ba? Kaysa bilhin mo. Ay, sige, regalo mo lang sa amin. Panawagan, mga ganito. Yan. Mama Kors or si Dimples. Labubu. Ayan, Yung mga si yan. Mama Dimples. Sila Karina Capuno, yung Parang mga ano staff yan, natin. parang yan yung trolls nung ano. Nung Oo 90s, no? nga, totoo. Ganyan. Mama Cora, nandito lang po kami. Apat. Ay, pwede ba lalaki? Pwede. Ay, si Mikey meron. Meron na siya. Alam mo naman yun, di nagpapahuli. O mga kapatid, tama-tama, pang-regalo yan. 84 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.